At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero hindi niyo po ba nilinaw mismo kung Hindi ko nilinaw. I was shocked. I literally fell off my feet. My feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end yung conversation na? Nag-end kami kasi iniba ko na lang yung topic. Tingin po natin, kaya tayo natalo is kasi hindi tayo... Hindi yun. Ang pag-conduct sa eleksyon yan ang tone ng pag-conduct ng eleksyon. Pera. Ang natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pizaras naghain ng petition for certiorari laban sa COMELEC sa Korte Suprema upang questionin ang naging resulta ng halalan. Ibinanyag ni Pizaras na sinubukan umano siyang suhulan ni COMELEC Chairman George Garcia upang manalo sa eleksyon. Noong October 2024, dumalo umano siya sa opisina ni Garcia para sa isang courtesy call. Dito raw siya sinabihan na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Naniniwala si Pizaras na ito rin ang naging karanasan ng ilang kandidato kaya hindi na raw nangampanya ang iba. At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero hindi niyo po ba nilinaw mismo kung Hindi ko nilinaw. I was shocked. I literally fell off my feet. My feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end yung conversation na? Nag-end kami kasi iniba ko na lang yung topic. Tingin po natin, kaya tayo natalo is kasi hindi tayo... Hindi yun. Ang pag-conduct sa eleksyon yan ang tone ng pag-conduct ng eleksyon. Pera. Si Atty. Harold Respicio ang magsisilbing testigo naman sa inihaing petisyon kung saan ibinanyag niyang gumamit umano ng hindi otorisadong software ang COMELEC para manipulahin ang resulta ng halalan. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pizaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? Bahagi umano ng kanilang hiling sa Korte Suprema ang madisbar si Garcia. Samantala, bukas naman ng COMELEC chief sa inihaing kaso sa Korte Suprema. Ayon sa kanya, mas mainam na dumaan ito sa tamang proseso upang maipaliwanag ng maayos ang panig ng kanilang kampo kaysa pag-usapan lamang ito sa social media. Panawagan pa ng opisyal, huwag gamitin ng COMELEC para sa pansariling interes o promosyon. Hindi na po natapos kasi yung issue niya. Pagka nasasagot, kapag mayroon na naman mga panibagong issue, hindi na lang po natin sasagutin yung mga bagay na ganyan. Total naman, alam niyo po, social media kasi ang approach niya eh. Sa social media kasi, napakahirap yung nag-impose ng ethical standard.